of Agriculture si Pangulong Bongbong Marcos. Siya ang negosyanteng si Francisco Tiu Laurel Jr. na kababata at isa sa pinakamalaking campaign donors ng Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. We're trying out Makalipas ang mahigit isang taon, personal na ipinakilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong kalihim ng Department of Agriculture. Yan ay ang kababata niya at isa sa kanyang mga... Ayan, meron ng bagong DA Secretary. Kayo ba ay natutuwa dito? Para sa inyo ba ay good news yan? Ito po ang aking komentaryo patungkol dito. Unawain po natin. Ang magandang nakita ko rito sa nangyaring ito, finally, nakinig si Marcos sa sigaw ng tao na bumaba na siya bilang DA Secretary. At yan ay, para sa akin ay tinitingnan kong magandang senyales. Ngayon, kung maganda man or hindi yung kanyang piniling tao para pumalit sa kanya, obserbahan natin. Obserbahan muna natin. Okay? Kasi ang importante para sa akin sa ngayon, ang tagal nating sinisigaw, bumaba na siya bilang DA Secretary. Kailangan na talaga maglagay dyan. Ngayon, kung tama o mali yung kanyang pagpili, depende po yan sa resulta. Kasi may mga nagsasabi, may conflict of interest daw ito, yung napili niya, may mga issue dito, may issue doon. Ang sa akin, kung meron siyang illegal na ginawa, dapat idemanda. Kung hindi naman illegal, kung conflict of interest, tingnan muna natin. Ha? Pero sa akin kasi, I will go for the result. Kung mas mabuti mang tao ito or masama siyang tao, pero bababa ang presyo ng bigas, bababa ang presyo ng mga agricultural products natin, ng bilihin sa palengke, gulay, etc., etc., para sa akin, epektibo yan. Masama siyang tao, komunista siya, ang importante, kung ano yung trinabaho, kung anong binigay sa kanyang trabaho, gawin. Yun lang po ang importante. Pero, pagkatapos ng mga ilang linggo, ilang buwan, hindi bumababa ang presyo at walang nangyayari, tayo ay sisigaw araw-araw, palitan niya ni Marcos kasi hindi yan dapat. So, I will go for the result. Ako po kasi, hindi basta-basta naghuhusga ng isang tao. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Ito ay inamin ko kay DG Bantag. Nung nagkita kami. Nung una, ako ay duda kay DG Bantag. Sabi ko, baka nga, ganito, ganyan. No? Sinabi ko yun sa kanya, alam niya yun. Sa katunayan, nung una po, ay ako, nung nahuli yung anak ni Boying, ako pa ay pumabor kay Boying. Kasi sabi ko, I will go for the accused until proven innocent. Yun ang aking Yun ang lagi kong sinasabi. Tapos dumating tong kay Bantag. Nainamin ko naman kay Bantag to. Naunawaan niya naman. Pas katagalan, case closed na. Nawawala na yung karapatan ni DG Bantag na manatiling inosente. Hinusgahan na siya na trial by publicity. Sabi ko, mali ito. Tapos walang lumalabas na forensic evidence. So anong punto ko? Binibigyan ko ng tsansa. Binigyan ko ng tsansa si Boying. Pansinin nyo after the election, doon sa mga matagal ko nang nakasubaybay sa akin, after the election, nanahimik ako patungkol kay Marcos. Sila banat sila si Banat Bay tsaka si Boss Dada. Banat sila dire-diretso. Ako, nanahimik ako for some time. Inobserve ko. Sabi ko, kung may magagawa. And dumating yung panahon, wala nangyayari. Kaya, bumakbak na rin ako.
Ganito rin dito. Bibigyan natin ng chance. Ang importante sa akin, bumaba ang presyo ng lahat ng bilihin. Wala na akong pakialam sa kanya. Kung bumaba lahat, maging 20 pesos ang bigas. Bumaba ang presyo ng sibuyas, ng asukal, ng bawang. Kasi alam ko lahat, again, ulitin ko sa inyo, ako namamalengke, alam ko presyo niyan. Hindi mo ko kayang lokohin dyan. Kaya alam ko pag bumaba, significantly, ha? Hindi sa kadiwa, bumaba siya pang kalahatan. Ayos ako dyan. Ngayon, kung pangit ugali niya, bahala na siya doon. Basta nagawa niya trabaho niya. Ha? Okay? So, maliwanag. For me, okay. Bumaba na si Marcos bilang DA Secretary. Mag-focus na siya dapat sa pukusan. At mas magawan niya ng paraan yung mga problema ng bansa dahil yung agrikultura ay ibigay niya na sa iba. Pero kakalampagin ko yan. Ha? Sabi ni June Hensley, hindi ko nga pinapanood ka noon, tinitimpla rin kita. No, ganun ako. I always give chance. Sa lahat, papansin nyo. Basta umano yung isang tao, si Boying, si lahat. Titingnan muna natin. Mahirap kasi maghuhusga kasi ako ayoko nang husga dahil ako rin marami akong kasalanan sa buhay na nabago ko rin, no? Mahirap, ayoko nang husga. At sa akin resulta, sabi ko nga lagi kong binabanggit dito, kahit ikaw pa dilaw o kahit anong kulay mo, kahit anong partido mo, pero talagang lumalaban ka sa droga, ay, saludo ko sa'yo. Kaya lang nagkakataon, wala atang dilaw. Meron bang dilaw na talagang seryosong lumaban sa mga durugista at sa mga NPA? I don't know. Baka mali ako, ha? Shai Sanpay, correct. Antayin natin, baka bumaba ang presyo ng agricultural products. Pag bumaba ng 20 ang bigas, ay finish. Purihin ko kayo. Oh. Purihin ko kayo. Kung anong record mo at kung may kaso ka, hindi ko sinasabing may kaso to, ha. Hindi tayo nagbibintang. Hindi ko naman chinek ang record kasi may mga naririnig lang ako. Ngayon, kung may kaso to, kasuhan nyo. Ang importante sa akin, bumaba presyo. Kasi simula sa norte hanggang sa south, north to south, makikinabang pagbababa ang presyo. Kung may kaso siya, may problema siya, problema niya yun. Kung gusto niyo ikulong, ikulong nyo. Hindi ko na problema yun. Hindi ko na problema. Hindi ko sinasabi may kaso or ikulong. Hindi. Ang punto ko lang, ang issue ko lang, doon ako sa pakikinabangan ng maraming Pilipino. Halimbawa, bigyan kita ng malupit na ebidensya. Naturingang DDS ka nga na senador. Hindi ka naman nagsasalita. Sayaw ka lang ng sayaw sa agos. Mas gugustuhin ko pa yung dilaw na senador, pero kumontra ka. Bigyan ko kayo isang halimbawang malupit na malupit. Halimbawa, si Pimentel. Wala akong nakita sa Senate hearing, kahit sa Congress hearing, na binara ng ganun si Boying. Hindi yan nagawa ng ibang DDS. Di ba? Sa nakapanood, pinagtanggol niya yung Banateros Brothers. Natuwa ako dun. Dilaw yun, ha? Kung binara niya si Boying, walang takot. Yung iba nakikita ko, takot Yung iba nga sa Congress, nung si Boying, ito hindi ko na lang papangalanan.
Nung si Boying tinatanong nila, ang babait nila. Nung umalis na si Boying, ang natira na lang yung babae, anong pangalan nun? Hindi na kasi lumalabas eh. Yung babae at saka yung tumakas, yung tatapang magtanong. Pero nung kay Boying, ang gagalang. Oh, pero si Pimentel, binara niya ng husto. Binara niya ng husto si Boying. Sabi ko ba ayos to? Again, saan ako? Sa resulta. Sa resulta ako. Hindi ako kung saan. Si Senator Pia Cayetano, hindi. Yung babae dun sa yung si Angelina. Nung tinatanong nila si Boying, ang jagalang, ang rerespeto. Nung umalis na si Boying, ang tatanungin na lang sila Angelina at saka tong si Kataroha, yung tumakas, biglang ang tatapang. Napansin nyo ba yun sa Congress? Sa Senate nga, walang bumabara kay Boying. Except Pimentel. Dapat ba siyang purihin doon? Oo, kahit dilaw siya. Purihin. Tama yun eh. Tama naman sinabi niya eh. Ba't mo dademanda yung mga banateros? Yung mga vloggers? Ha? Eto sabi dito. Boss, ang laki ng pinagkaiba ng administrasyon ngayon compare dati. Dati, palaging may update si Duterte sa gobyerno niya. Every week, ngayon, di ko alam kung paano na tumatakbo yung administrasyon ni Yun ang medyo talagang pinagkaiba. Kasi alam nyo naman si Tatay Digong, iba eh. Iba talaga style eh. Sabi ko nga, wala na tayong magagawa sa style ng wala na tayong magagawa sa style ni Marcos. Ang sa akin lang, maging epektibo. Ito ay magbubumirang. Kasi kahit sino ka pa, pag bumaba talaga ang presyo, napakalaking bagay na yun. At yan ay alam natin ay isa sa trabaho ng presidente. Kaya kung magagawa nung kanyang bagong DA, ay malaking tulong yan sa kanya. Bumaba ang presyo. Ngayon, kung magagawa ng gobyerno ngayon, mabigyan ng maraming trabaho. In short, ramdam sa kalsada yung pagbabago. Hindi sa numero. Kasi ako wala akong tiwa-tiwala sa numero. Tingnan mo yung itinaas ng ratings ni Tamba, 6%. Kalokohan yun. Eto, kaya dapat this time may mangyari na po. Naglagay dyan. Dahil pag talagang nakinabang ang Pilipinas, ang buong Pilipino sa significant na pagbaba ng presyo, maraming matutuwa. Pero kung hindi rin bababa, wala ding nangyari. Sama-sama tayo, aaraw-arawin natin yung questionin katulad ng audit. Bakit hindi bumababa? Ito sabi naman ni Angela, campaign donors, pauupuin para kumita, tabla, utang, talo. Yun lang, ito to sa totoo. Hindi ko nagustuhan yung parte na yan. No? Yung campaign donor kasi kaya inilagay. No? Pero tama ka dyan hindi ko sinasabing mali ka dyan, Angela. Tamang-tama ka yan. Totoo po yan. I agree with you. Medyo para sa akin questionable din yun eh. Bakit kasi campaign donor kaya pinesto. No? May punto ka dyan. Kaya lang kung titingnan natin sa isang banda, again, hindi ko sinasabing tama yun
Pero pag tiningnan natin sa isang banda, karamihan naman ng politiko ganyan. Kaya nga pag campaign period, kahit tumingin ka sa dilaw, sa pula, sa asul, sa puti, sa berde, lahat yan, meron talagang nag-finance dyan mga negosyante. Ha? Karamihan po dyan meron. Huwag na lang nating sabihin lahat. Sabihin na lang nating 90%. Para may hindi natin hinusgahan lahat. Pero lahat yan may mga donors. At pag nanalo talaga yung mga yan, talagang itinatanaw din ng utang na loob. Nangyayari po yan across the board. Sa lahat po ng kulay nangyayari yan. Kaya nga ang sinasabi, iwasan natin yung mga kandidatong malaki ang ginagastos. Kasi babawiin yan. Pauupuin dyan yung ibang kanilang mga donors, syempre gumastos yun, babawi yun. Kaya bukod doon sa titingnan natin na mga politiko, ang tingnan natin na hindi apelyido yung mga nagawa, iwasan din natin. Binanggit ito ni itong si Soto, na iwasan natin bumoto sa isang malaki ginastos. Babawi at babawi yan. No? But again, doon ako sa bottom line. I will look for the result. Pag tama resulta, okay yan. Basta bumaba ang presyo. Kung mabuting tao siya o masama siyang tao, problema nila yun. Ang problema ko, makinabang ang maraming mga Pilipino sa pagbaba ng presyo. Yung nararamdaman mo sa kanto, nararamdaman mo sa palengke, nararamdaman mo sa kalsada, nararamdaman mo sa bulsa.